Ang Bergamo Hotel po is, ang priority po namin dito is yung quality ng food. So, yun yung mostly na binabalikan po ng mga guests namin dito is yung masarap na pagkain. So, mostly po na bestseller natin is patatim, ginagoong ang pata, sizzling bangus. So, yung mga guests po namin kasi mostly dito is mga balikbayan, which is nami-miss nila yung mga native food. Yun yung gustong-gusto po nila dito. Para mas makilatis natin kung bakit paborito ng mga guests ang Filipino food ng Bergamo Hotel, ipagluluto tayo ng kanilang chef sa poolside dining area ng kanilang restaurant. Chef Ivan, Yes ano po. yung i-prepare mo para sa akin? Po, yung pambangus sisig po. Tapos, Bangus sisig. Yes po. Okay. Tapos yung pangpatatim po natin. Patatim at saka... Binagungan pata po. Alright. So, anong unahin natin, Chef? Yung pang-fried po ng bangus sisig po. Ako ang iyong sous chef ngayon, Chef, ha? Sige po. Chef Ivan, pansin ko lang dun sa mga i-serve mo sa akin ngayon, puro Filipino food. Yes po. Anong kanyan? Talagang yun ang concept ng Bergamo na mag-serve ng mga classic Filipino dish. Yes po, chef. Para lumasa yung sauce po. Okay. So, na-par cook na yung pata natin, Chef. Ketchup. Ketchup. Okay, so yun yung parang namumula-mulang kulay nung patatim. Tapos Oyster sauce. Liquid seasoning. Chili garlic. Ooh. Tapos syempre, yung star anise, ano? Pampabango. Oo. O syempre, pag patatim, matamis dapat yan eh. So meron na tayong banana ketchup, may oyster sauce, tapos brown sugar pa. Habang abala si Chef Ivan sa kanyang patatim, sinimulan ko nang i-deep fry ang bangus na gagamitin niya sa kanyang bangus sisig. Samantala, gumawa rin si Chef Ivan ng slurry na hinalo niya sa sabaw ng patatim. Pagkatapos, inilagay niya na rin ang carrots. Nang mahango ko na ang bangus sa kawali, sinimulan namang gawin ni Chef Ivan ang sauce ng kanyang sisig. So ito yung pang sisig natin, Chef. Yes, sir. Bangus sisig. Bangus sisig po lang. So meron tayong mayonnaise, sibuyas, tsaka liver spread, tsaka liver sauce. Tapos lagyan natin ng konting chili para may Ayan yung kalamansi natin. Kalamansi juice. Naglalaway ako. Buti na lang, di ako nag-breakfast. lalagyan na natin ng sauce set. Time for our third dish. Isang nakakatakam na fusion ng crispy pata at binagoongan. Una, naghiwa lang si Chef Ivan ng kamatis. Isunod niya dito ang bawang at sibuyas. Sabay-sabay niya itong ginisa. Sunod niyang hinalo ang bagoong, tomato paste, brown sugar, green chili at leeks. On a separate pan, nagprito naman siya ng pata. Pagkahango sa pata,
pinatungan niya naman ito ng sauteed bagoong. So pag umakyat kayo ng roof deck ng Borgamo Hotel, yung meron kang 180-degree view nung bundok, may church, tapos makikita mo rin yung mga palaisdaan doon sa paligid. And according sa kanila dito, which hindi ako nagugulat, isa rin talaga sa binabalik-balikan nila yung kanilang offering sa kanilang mga diners. At kanina nga, nakasama natin si Chef Ivan, pinagluto niya tayo doon sa mga iconic dishes nila. Pinag-prepare niya tayo nung patatim, meron din tayong bangusisig, meron din tayo nung binagoongang crispy pata. So, start lang natin yung ating patatim, which is yung serving nila napaka-generous. So, very juicy, very tender. Tapos yung sauce na ginawa natin perfectly complements yung ating meat. Suabing-suabe. Napakalaking kasalanan nun kung hindi nila gagamitin yung very accessible at very fresh nilang ingredients sa kanilang menu. And yung sa presentation nila nung bangusisig natin, gusto ko yung touch na sinama nila yung ulo at yung buntot. Sisig for me is one of those well-balanced dish na umatake sa lahat ng flavors. Yung mild creaminess na nakukuha natin dahil dun sa ginamit nating fresh na bangus. For me, very intelligent way of utilizing the available ingredients in your area. Yung kanilang bagoong. Definitely one of the best sa Pilipinas, ang bagoong ng Pangasinan. Again, portion is very generous. Pwede itong pagsaluhan ng marami. Dahil nga dun sa bagoong na ginamit natin. So parang may iba siyang dimension dun sa dish. What I like about the binagoongan nila dito is hindi siya sobrang tamis. Para naman makapagpatikim tayo ng simpleng dish dito sa mga kasama natin dito sa Sapang Kamatsili, pagluluto ko sila ng crab sotanghon. Luto ni Chef. Pinapanood ko lagi yung sarap. Crab. Opo. Miniswa ko. Ayan, nagtaba. Sarap. Andito tayo ngayon sa Sapang Kamatsili, dito mismo sa Paumbong, Bulacan. At bukod nga dun sa kilalang-kilala nilang produkto, which is yung sukang sasa, isa rin sa mga talagang mayaman na mayaman. Ang lugar na ito ay yung mga lamang tubig, mga fresh na isda at eto, bagong harvest nila or bagong huli na alimango. Para naman makapagpatikim tayo ng simpleng dish dito sa mga kasama natin dito sa Sapang Kamatsili, pagluluto ko sila ng crab sotanghon. So ready na yung ating sibuyas. Unahin ko na yan. Sama na natin. And then yung ating ginisa, lalagyan na natin ang ating tubig. So bago natin ilagay yung iba pa nating ingredients, ito muna yung magsisilbing parang pinakapampalasa natin doon sa ating crab sotanghon, yung ating alige. So we're just gonna add in siguro mga 2 tablespoons. At ngayon, pwede na nating ilagay yung ating mga alimango. So at this point, tinatanggal ko na yung ating alimango. Luto na siya. So essentially, itong dish na to is a one-pan dish. And then, lalagyan na natin yung ating sotanghon. Prepare lang natin yung ating kinchay. So unahin ko lang gamitin yung parang pinaka-stem niya.
And of course, para mas ma-enhance pa natin yung flavor ng ating noodles, maglalagay lang tayo ng yung ating pinaggisahan ng bawang at sibuyas kanina. Add lang natin yung ating fish sauce and some pepper. So ibabalik lang natin yung ating crabs, tapos totos lang natin together with the noodles. Pwede tayo mag-serve. Luto ni Chef. Pinapanood ko lagi yung sarap. Crab. Opo. Miniswa ko. Ang crab na ko. Ayan, Talagang taba. Sarap. I think isa sa mga proud si Chef Romel doon sa kanyang pastry na to is yung sorpresa daw sa loob. So we have here, yon, nagre-reveal ang yung ating durian jam. Sarap.